Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tao with evidence. Naku po, very sad news nga ba ito? Bakit? Natalo si VP Sara. Natalo si VP Sara laban kay Martin Romualdez at ni BBM. Kung saan umaariba ang satisfaction rating ng dalawang ito. Laka, satisfied ang mga tao kay BBM at Martin Romualdez? Talaga? Nako po, yan na nga eh. Yan ang bagong resulta ngayon. Pero, may good news. Anong good news, kabibig? Nako, si VP Sara ang nangunguna sa listahan na gusto ng maraming tao na maging presidente. Tingnan mo ang kabaliktaran ng dalawang survey ito. Unang survey, talo si VP Sara sa satisfaction rating. Pero may isang survey kung saan ang mga tao gustong maging presidente si VP Sara. Nakita nyo ang diferensya, mga kabibig? Nakakagulat na mga survey, no? What do you think, mga kabibig? So eto, mga kabibig, ang bagong resulta ng survey ngayon. Satisfaction ratings of top government official. I-share ko sa inyo kasi baka sabihin yung gawa-gawa ko lang ito. Ito yung kabibig, oh. Share ko lang ha. Wait for a while. O yan. Ito yung kabibig, oh. Ito yung satisfaction rating of top government officials September 16 to 19, 2024. Source, Tangere Survey. Marcos, presidente natin, satisfaction rating is 46.4. Dissatisfaction is 32. Sara Duterte, our Vice President, has a satisfaction rating of having 48.7. Mas mataas pa pala kay BP Sara. Akala ko natalo si BP Sara. Hindi pala eh. Mahirap pa yung abutin ni Bongbong eh. Mataas pa ang satisfaction rating ni VP Sara. Kayo talaga? Kung ano lang talaga ang magiging headline ninyo para sabihin talagang wala nang nagmamahal at hindi na satisfied ang mga tao kay VP Sara. Dissatisfaction rating ni VP Sara 32. Romualdez tumaas daw. Satisfaction rating 46.3. Wow! Kang Marcos 46.4. Kang Romualdez 46.3. 0.1 lang ang ligas pa. Kung ba ganon-ganon sila ba? So ang tanong, sino ang presidente? Si BBM or si Marcos? Si BBM or si Romualdez? Tingnan na, nagugulo-guluhan ako, no? Kasi kay BBM 46.4, kang Romualdez 46.3. Ang tanong, sino ang presidente? At eto pa, mas mababa ang dissatisfaction rating ni Martin Romualdez, 24.5. Oh! Kay Sara 32, kang Bongbong Marcos 32, kay Martin Romualdez 24.5. Oh, kita nyo ang ang laro sa survey. Kay Alexander Gismondo 38 ang kanyang satisfaction, dissatisfaction is 22. Ito ha, kay Francis Escudero satisfaction 50.8. Wow, ang taas, no? While dissatisfaction is 22. Kita niyo kabibig? So, mostly ang mga tao nakafocus kina BBM, kay Sara at kay Romualdez. Pero konti lang ang dissatisfied, ha? Madami ang satisfied kay Romualdez. Tingnan nyo. Diba mga kabibig? Kita nyo naman sa survey. Ang galing ni Romualdez. Konti lang ang dissatisfied sa kanya. Ay, iba ang laro ng survey ito. Iba ang laro ng survey ito kung saan makikita mo talaga ang pattern, no? Oh, tumaas si BBM sa satisfaction rating. Tumaas kay Martin, pero kung i-compare mo dalawa, si BBM pa rin nanguna, 0.1 lang. Pero sa dissatisfaction rating, ay, kulelat si BBM. Diba? At ito kabibig ha, kung talagang bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara, bakit itong nakita kong survey, ewan ko kung maniniwala ba kayo or hindi, may nakita akong survey na nangunguna sa pagkapangulo si VP Sara. Tingnan mo na, if you'll try to analyze these two data, masasabi mo talagang hindi siya consistent.
At parang, ewan ko kung meron bang nasuhulan, ewan ko kung ano ang totoo. Ito nangunguna sa pagkapangulo, top presidential candidate for 2028, VP Sara 42%, Raffy Tulfo 17%. Ito pa, Leni Robredo 10%, Isko Moreno 4%. Di ba? Nakita nyo ang ano ba? Ito for me, ito ang totoong survey. Tingnan nyo ang agwat ng kanilang rating from 42, 17, 10, 4. Ito yung totoong survey na makikita mo, mai-interpret mo talaga, talagang nangunguna si BP Sara. Diba? Kumpara sa satisfaction and dissatisfaction rating ng Tangere, parang, hello, tama ba yan? Pero, trabaho nila yan, alam nila kung ano ang ginagawa nila, di ba? So, congratulations pa rin kay VP Sara Duterte. Ikaw pa rin ang number 1 sa satisfaction rating. Kasi, kulelat pa rin si Marcos at si Romualdez. Tapos, nangunguna sa pagkapangulo, si VP Sara pa rin ang number 1. Nandyan ba si Martin Romualdez na manok ni Bongbong Marcos sa 2020? Wala. Ewan ko, baka may 0.0001. Di ba mga kamibig? So, yun na nga, ma-interpret mo talaga ba ano ang diferensya ng dalawang survey na iyon? Mukhang hindi mo kayang anong tawag dito, hindi mo talaga mabibilog ang utok ng mga tao ngayon. Di ba? Marami ang shock o sa satisfaction at dissatisfaction rating ni VP Sara Macabib. Pero alam ng tao kung ano ang katotohanan. Kaya nga number 1 siya ang gusto na maraming tao na maging presidente sa 2028. Martin Romualdez, meron bang pangalan doon? Wala talagang pangalan ni Martin. Buti pa si Isko. Nandun ang pangalan ni Isko. Diba? So, makinig tayo kay Mr. Real Talker. Paano nila minamanipula ang media? Tingnan nyo. Diba? Basahin natin. Satisfaction rating of top government official. Kung titingnan mo mga lods, diba? Kung titingnan mo, si VP Inday Sara lang ang, diba? May red na arrow. Correct. At pababa pa. So, correct. Meaning, kung titignan mo in general, bumaba ang trust rating or mababa ang trust rating or satisfaction ni VP Inday Sara. Pero kung titignan mo, kung titignan mo isa-isa, aside kay Cheese, si VP Inday Sara ang may pinakamataas, 'di ba, na satisfaction rating. Correct. Sa kanilang 5. Grabe. Ganyan nila utuin at manipulahin ang mga Pilipino. Nagsisimula na sila, Nagsisimula na sila sa kanilang mind conditioning. Correct. At ito na ang nangyayari ngayon. Grabe. Diba? Kung titingnan mo dito, President BBM got 46.4 satisfaction. Vice President Sara Duterte got 48.7. Di ba malaki? Mataas pa rin. Number 1 pa rin. Itong si Tambaluslos, 46.3. Naks. Diba? Ang Chief Justice, 38.0. Diba? Si Escudero, 50.8. Ganyan na nila ngayon manipulahin. Grabe talaga. Kaya hindi ba kayo nagtataka mga lods? Nagtataka. Ang media dati, anti-Marcos. Totoo. Pero ngayon ang media, wow. Pro-Marcos. Kumbaga, tahimik sila sa ibang issue and at the same time, pansinin mo ngayon, di ba? Parang pinapaganda nila ang imahe ng Marcos ngayon. Correct. Grabe talaga. Talagang join force talaga sila, Para talagang pabagsakin lang ang mga Duterte. Well, let's see sa election, di ba? Kitang-kita mo dito, talagang kay VP Inday Sara lang ang red arrow, pababa pa. Iba, So, there you go, kabibi. Kita nyo naman, Kita nyo naman kung gaano kagaling ang media ngayon. So, yun lang, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Natalo nga ba si VP Sara? Hindi natalo si VP Sara. Kundi,
ay nagliliwanag, number one, oy, at gusto, nangunguna para maging presidente sa 2028. Sana payagan siya ni Digong, no? Sana yung panalangin natin na this time, maging presidente si Sara sa Pilipinas ay matutupad na. Sayang, nabudol tayo, nabudol si Sara sa mga, ang tawag dito, halimuyak or mga mababango or mga bulok-buloklakin bulok-buloklaking mga salita ni BBM. Pero okay lang yan. Lesson learned. At least, this time, binigyan sila ng chance at nakita talaga ng mga tao na bulok talaga sila. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.